ng ating mga Filipino representatives, if you want to be the champion, you have to beat the rest. Dapat wala kang palalagpasin kahit isang team na hindi dadaan sa land of doon kasama kayo. Makalabang ka. Pero ito ang magandang statement din naman sa side ng Blacklist International. Kahit sabihin natin na gumapang sila ng lower bracket, aangat, babangon at babangon pa rin talaga ang Pilipinas. Right now, Blacklist International, they got the first pick para dito sa game na to. They go for an Eve. Habang ang BTK naman, walang patumpik-tumpik. They head straight for a Cho and a Beatrix. Yeah, well, isa sa mga comfort heroes natin dito sa Pilipinas is yung Eve. Nakita natin yung performance ni Haji nung game number 1. Perfect positioning ng railroad manipulation. At uulit na naman to. Ang hirap is yung BTK, hindi nila sinecure yung pakito ni Edward. So we might see another boxing ring dito sa side ng Blacklist International. Yun na nga ang nangyari. Pakito on play plus Eve, then meron pang Matilda. And this is exactly what the first draft of the first game for Blacklist International dito sa series na to. Yung first 3 picks na yan, yan din technically yung ginamit nila noong mga panahon na yon. Now, what are the things na pwedeng i-tweak ng Blacklist dito? Siyempre, yung jungler. You do have the Barats route. Hindi yan far-fetched. Yeah. Kaso, ang hirap kapag meron... Yeah, since pwedeng gawing XP lane dito yung Barats, then core dito yung Pakito, or likewise, pwedeng gawin dito ng Blacklist International is ingatan palagi kung sakali magbabarat sila kasi merong Lolita. Nakaka-cancel ng Bulwark, ng Guardians Bulwark, yung Detona's Welcome, pinuputol yung dila. Parang medyo delikado. Parang mali yun. Medyo Hindi, pero nakita ko nga din yun. Merong certain interaction na naganap na ganon throughout M3. Now, isa yan sa mga hindi ma-explain ng siyensya. Tingin ko kailangan na si Kuya Kim para dyan. Pero wala si Kuya Kim dito. Wala si Kuya Kim. Kalungkutan. Blacklist International. They ban out the Selena. This is the perfect ban for them. Yeah. Basically, what you're trying to do is hindi mo hahayaan na magkaroon ng sobrang invade composition yung side ng BTK. Yes. They did that exactly with a Grok and a Selena nung game number 1. It gave Blacklist problems. Now, they just resorted to banning it out. Yes, pati nakita natin yung performance kanina ni Zia gamit yung Selena. Almost every time na kapag na-open yung Selena, nahihirapan silang pumwesto. Given na meron pa silang Eve. So removing the Selena, wala na agad problema yung Blacklist International when it comes to information and also when it comes to positioning. So tinanggal din nila yung isa pang hero na pansin nilang naging tinik o medyo nawala yung tempo ng Blacklist International, which is yung Granger nga ni Mobazane. Kumbaga, isa yung bangus. Bangus. Kasi ang bangus ay matinik. Sa bagay. Tama naman. Kasi kapag kinain mo yung bangus ng hindi boneless, matitinik ka. Oo. At yun din yung impact dito ng pagkain ng boneless bangus. Pero kasi kanina pa naman sinasabi, TBC. Oh. The Filipino Special. Pinapakain dito yung side ng BTK and it's showing us how hospitable these people are. Alam naman natin ng mga Pinoy, kapag pumasok ka sa Pilipinas at wala kang matirahan, pumatok ka lang sa mga bahay-bahay dyan, pwede kang patulugin kahit isang araw. Ganon ka-hospitable ang mga Pinoy. And kapag gutom ka, bibigyan ka niya ng pagkain. So, humingi ng pagkain yung BTK, binigyan. Binigyan din naman. Well, this is the hospitality na meron ang mga Pilipino. But we are not that hospitable pagdating sa kompetisyon. It's every team for himself, for themselves. At dito sa M3, Pilipino nga ba ang tatapak sa Grand Finals sa pinakamalaking stage ng MLBB Esports? Ladies and gentlemen, game number 3, do or die for the side of BTK. Simulan na natin ang laro. We will enter the Celestial Palace in a bit. TDZ, what are your thoughts dito sa draft? Laban kung laban. Pilipinas ang mananalo dito sa ating series na to. Tingin ko 3-0 Walang halong kabayas-bayas.
3-0, yan ang dasal ng mga tao sa Pilipinas. Pero pipigilan nga ba tayo ng BTK? This is game number 3. Ladies and gentlemen, nakikita nyo na Oheb and Victor nagkakaroon na ng onting scuffle dito sa may top lane. Yep, nakikita niyo si Victor, isa yan sa mga efficient na XP-laners, respect. At ginagawa niya rin yung early cut since he's respecting also na hindi pa kayang mag-clear, wala pang synchrophation dito si Oheb. And with that main control, nakakakuha agad ng magandang momentum dito si Victor. Pero magkakaroon tayo ng unting scuffle dito sa middle lane. Puro AOEs yung nalalapag kaagad ng dalawang teams natin. At makikita mo si Oheb, napwersa siya ni Victor na kahit paano ay mag-stick sa kanyang torre dahil nga yung tank emblem ay it's doing wonders for Victor. Yeah. Lalo na yung concussive blast. Napaka-reliable damage kasi ng concussive blast in the first 8 minutes to 9 minutes of the game. Yeah, I agree. Yung early game talaga, kapag sinabugan ka ng concussive blast, mas pataas pa yung damage. And again, this concussive blast is HP-based. So kapag makunat ka, mas mataas yung damage ng concussive blast, pwede mo agad ma-push back si Oheb. At yun nga yung nangyari. Nakita natin na bumalik si Oheb dun sa main base. And then, maganda rin naman is hindi ka agad nakapag-clear dito yung mga minions dun sa may top. So meron pa ring recovery na time dito si Oheb. Now, si Wise dito ay siya ay nakikita natin on that Bane. Actually, this time around, this is going to be more slow-paced for the side of Blacklist International dahil si Wise ay kailangan niya pa ng isang core item dito, possibly, bago siya pumilit lumaban. Pero knowing how efficient Wise is doon sa weaving, ladies and gentlemen, pag sinabi namin weaving, yun yung mga spells or mga skills minsan na kailangan mo dagdagan ng auto-attack or ng isang skill doon sa gitna ng dalawang auto-attack. Para mag-proc din yung endless battle, no? Parang may true damage. Si Wise para sa akin yung isa sa mga players na sobrang efficient pagdating sa ganung aspeto. Kung paano niya i-utilize yung skills niya at kung paano niya ipapakita sa'yo na, oy, teka lang, superior yung damage ko sa'yo. Oh. Gets ko yung sinasabi mo, Ters, eh. Pati, counting in yung passive ni Bane na yung Shark Bite, meron pang additional damage yun kapag naka-endless battle ka or additional damage din sa mga turrets. So yun yung kinakapitalize dito ng Blacklist International. Pero Tersa, nakita ko na itong ganitong draft eh. At some point, gagamitin nila yung ultimate nila. Since alam naman natin na kapag si Bane, bago siya mag-ultimate, kailangan niya muna mag-close yung gap eh, para mas maging effective. But with the help of the Guiding Wind and the Circling Eagle, Wise can easily reposition himself. Tsaka nalalapagan ngayon ni Haji ng reward manipulation. And Oh My Venus, forcing out that Numenon Blast. This is the perfect time para sa the Blacklist International na lumaban para doon sa may turtle. Dahil nga, kulang yung skills dito ng side ng BTK. Now, as you can see, Haji dito kinokontrol niya ng si Mobazane. Pinipilas niya lang onti yung buhay. So that it's easier to deal with Mobazane kapag kinakailangan na Oheb joining the fray as well. Kung papansin mo si Edward, nag-cut na ng wave and here comes the Crystal. Nasa gitna ng lahat, sinusubukan ng mag-push dito or talagang maging aggressive ng BTK. Pero lagi sila napipigilan ng side ng Blacklist dahil sa Crystal na yun. Napakalaking balakid sa daan nila. Yep, yung Void Crystal talaga, along with the slow, pwede kang makakuha ng stacks for your Guild Manipulation. And kapag meron ka ng Ice Spin 1, naggagapang literal yung mga members na tatapak dun sa Void Crystal. But easily, BTK yata makakuha ng Turtle. And superior positioning there for the side of BTK at that certain fight. Nakita mo kung paano nila pindok unti-unti yung mga members ito ng Blacklist International. And you would know na ready yung BTK at that certain point na talagang talunan yung mga members. If not for that Haji real-world manipulation, napakalaking yan sa kanila eh. Obstacle for them to just get over that dahil nga ang daming beses na ni Haji na sabihin na lang natin in Filipino terms, binoboset. Binoboset talaga. Oo. Nagiging annoying. Nagiging annoying yan. Annoying. Oo. Kasi kapag, isa rin talaga si Eve sa malakas mamboset eh. Again, isipin natin na yung kanyang Void Blast, pag tumama sa
Haji. Annoying. Oo. Kasi kapag, isa rin talaga si Eve sa malakas mamboset eh. Again, isipin natin na yung kanyang Void Blast, pag tumama sa gitna yung target, mag-i-increase yung movement speed mo. And isang Ice Queen wand lang, parang kumpleto ka na eh. Kumpleto sa Ricardos na eh. Pwede ka nang hanggang, kahit hindi ka na bumili ng ibang items pang late game. Yung slow pa lang, sulit na yung Ice Queen wand mo. Nakikita mo dito yung side ng BTK nasa may gitna and the shark bait will be thrown out. Deadly catch. Nandun sa may gitna ng lahat. Oh, may Venus na huli din. They get a turret and they will possibly take 2 kills as well for Mobazane. Pero may sagot yung Blacklist International, yung top lane at yung bottom lane. Binasican lang ng Blacklist International. Okay lang na makakuha nila. Well, actually, hindi siya ganun ka-okay. Pero nakakuha pa rin ng magandang trade dito yung Blacklist International by puncturing the side lanes ng BTK. So, kailangan mag-ingat ng BTK dito, approaching or rather taking down the buffs. Kasi once na nahuli sila ng Blacklist International, one hit delete ka agad. Uy! FYD Chicken, naka-Blade of Despair, pero hinampas-hampas siya sa mukha ni Edward. At eto na ang talo ni Venus. Nakita na nila yung opening na pwede, pero BTK, meron silang sagot. Wise, nandito sa may area, binakal si Zia. Tignan natin dito. Deadly catch! Walang black shoot! Napatabi. Maganda yung positioning ng ni Wise. Again, getting the right angle. Hindi niya pinuntirya dun mismo sa mga bato-bato. Dun mismo sa may opening ng entrance. Papunta dun sa may tier 1 turret sa may bottom lane. And looking at the items right now, oh my Venus, casual, Dreadnought armor, War Axe para kay Edward. So kaya pala sobrang bilis niya umatake with the additional armor penetration and movement speed. Pero isa sa pinaka-noticeable dito is yung item ni Haji, Ice Queen 1. Pero mukhang nagkakaroon ng engagement dito. Mobazane. Mobazane, pinilit niya lumaban pero real world manipulation. Napalaking obstacle at yun yung sipa ni Oh My Venus. Zaman Force nandun sa may pinakagitna. And Gia dito with the black shoes. Pero napasama ata yung pwesto niya. Wise getting caught out. Bane ang tutumba pero gusto pa ni Edward. Lumalaban pa siya dito. Victor, Zia, and Fried Chicken. Sila ang matitira dito sa may mid lane. Ang ganda ng pagkaka-up ng bulwark dito ni Shark. He's able to receive most of the damage output ng Blacklist International, especially dito yung mga ultimate ni Wise and also Oheb. Kaso, nung time na magdi-disengage na dapat yung Blacklist International, they went for more. And nakakuha ng magandang timing si Victor. Sabi ni Victor, palagang kaya natin. Subukan natin palagan. At nabigyan nga dito si Wise. But the damage has been done. For sure, Blacklist International natuto sila dito sa mga kaitong engagement. At kailangan mag-ingat yung Oh My Venus dito. FYD Chicken nandun sa may pinakagitna. Talaga pumasok siya. Luminum Blast on 3. Mobazane. Papasok pa talaga siya dito. And Mobazane. Yung damage output nandun. Tutong pa dito si Zane. Bane. Bane lang sa kalam. Sa may pinakagitna si Oh. Pinagwawala na Victor. Victor, where are you going? Victor, Where are you going? Go back home. Wala. He wants to be a pilot. He wants to be a pilot. Oh my goodness. Victor ngayon. Victor, nakatakas pa siya. But with the initiation from Blacklist International, nakikita natin yung strength ng triple combination ng Blacklist International dito. Again, the real world manipulation, Wise with the deadly catch, and the circling eagle plus the guiding wind combo. Walang mahanap na pwesto ang BTK to disengage from that scenario. At pinagsasapak ni Edward lahat ng pwedeng sapakin. Literal, walang hawak-hawak sa tenga. Si Edward, diretso sapak. Diretso sapak ka agad. Kung magayon yung tropa mo na kailangan mong awatin kapag naiinis na. Siya yung starter. Siya yung starter. Sumasapak bigla. At with that initiation from Edward, mukhang nakuha nila. At check natin yung ating instant replay from Oppo. Look at that perfect real-world manipulation plus the guiding wind. Yes, tinamaan ng Numinon Blast dito yung Blacklist International, pero binate lang nila si Mobazane. Pansinin natin na tinitipid ni Haji yung stacks ng kanyang real-world manipulation kasi iniintindi rin niya na tatalon talaga to si Mobazane. And with that jump, na-punish nila kaagad si Mobazane and the rest of the crew dahil na rin sa slow na meron dito yung Zaman Force ni Oheb. Wise with his items at level 12. The Shark nandito giving vision, giving information to his teammates. Haji throwing out the crystal. Mobazane is located by Venus and the others. Oheb dito humarap. Oh My Venus, alam kung
alam na kung nasa din yung ibang members sa side ng BTK. Pero alam din naman ng BTK na nandun sa area si Venus, and it's only a matter of time till this clash happens. Sino nga lang ba ang unang mag-initiate? Yun nga eh. Kasi kung sino unang maka-initiate dito, Ters, siya talaga ang makakaisa. Kasi ang dami ring way of initiation dito ng BTK. Again, we need to keep in mind, nandun yung charge ni Shark plus the flicker combination, at nandun din yung way of the dragon dito ni Victor. So, isang initiation ng BTK, there's a big possibility na ma-isolate ka agad yung member ng, isang member ng Blacklist International, and they don't want it to happen. Kasi si Victor dito, pre, uy, Si Victor nasipa, si Wise Dominant Blast, nakahuli ng puset. And Edward goes down as well, pero si Zia ang napagtripan ng side of Blacklist International. And right now, Haji and the others, they need to defend. Ang goal para kay Haji, i-clear out yung minion waves, pero andito na sila, oh my Venus. OF dito, they really just want to fight this. Mobazane, nag-transform. Gusto nila pumasok. Naku po, si Victor lumaban. Zaman Force na fatal. Huli! Bumalag pa si Fried Chicken. 30 seconds sa sidelines. At medyo well, actually hindi medyo, nag-overextend yung BTK doon. And Haji just really willing to give up his real manipulation kung sasalubong dito ang Blacklist International. Sa sobrang takot ni Shark, kinancel niya yung sarili niyang Numinon Blast. Sabi niya, pre, ang dami, kailangan mo umalis agad. Ang sabi niya kay ano, sumabasin, Oh. Eagle 1. Eagle 1. There's too many. There's a lot of enemies coming. Sabi ni ano, Mobasin, Eagle 2 over. Eagle 2 over. Eagle 2 takbo. Disengage. We need to run. Sobrang bilis din kasi ng ng Blacklist International eh. Yun yung strength ng current composition nila dito. Sabihin natin na mataas yung sustainability na binibigay nung Guiding Wind, pero ang bilis kumilos ng Blacklist International. Zaman Force into the Chrono Dashes. Yeah, at lalo pag tinamaan ka pa ng slow ni Haji, makakahabol talaga yung members ng Blacklist International. And slowly, BTK trying to get back on their form. Naghihintay sila ng chances na maka-initiate ulit. But talk about the initiation, Oh My Venus, absorbing a lot of damage. Mukhang naipit yata si Oh My Venus dito with the real manipulation. Blacklist International, humahabol, hinabol niya si Victor. Victor ang magiging target. At Victor will go down. Shark, nibiros pa siya para sa BTK. Kung tinamaan dito ang Blacklist International, tumba si Oh My Venus. But Victor is still alive. Pero mga natitake down nila si Edward. Mobazane trying to go for Oheb. Oheb with the jukes. Ginamitan din ng Zaman Force. Tinakatamaan yata dito. Oheb trying to go for Mobazane. But Mobazane with the nice Wolf Pounce. He will secure that kill. Sabi ni Mobasin dito, kanino pa ako inaapi. Eto na, 9-1-1 ang score ni Mobasin. Uy, 9-1-1. Shorty fire burning on the dance floor. Mobasin. I like that. You like I like that. Very good. Very good. Pero Lord has been slain. Mobasin popping off when he is needed the most. And this is by far Mobasin's best game. Yeah. Dito sa ating day na to. I agree. Hindi natin gaano nakikita na si Mobazane is nagpa-pop off. But with this Roger, and also with the assist from Shark and Victor, nakikita mo na tumataas yung confidence ni Mobazane. Kasi siya na mismo yung nag-i-initiate at nakakahanap ng mga objective dito yung BTK. 4K gold lead para sa BTK. There's almost 2 items. Kailangan lang nilang mahuli si Edward. Kasi once nawala si Edward, lalong nagiging confident. Walang kasing sasalo ng mga damage dito ng BTK. And talking about damage, masakit na rin kasi si Fried Chicken. At saka kasi kung isipin mo, if you would put yourself on the shoes of BTK, you wouldn't want this to end right here, right now. Remember, this is the dream. The dream is to win the championship. And for you to win the championship, kailangan makaabot sa Grand Finals. And they're one loss away from losing that chance this year. Nako po. Ang BTK ngayon ang naghahanap ng pwesto. Kita mo kung gano'ng kalikot si Victor dito, pero mukhang katamaan si Edward. Oheb! And this is what they needed, pero si Wise na uli sa may gitna, giving his space, giving time para makaresponde ang kanyang mga kakampi. Edward, Oh My Venus, Oheb, and Haji left to defend for themselves. Wise overextending a bit at that moment, pero Mobazane
Gumugusto They're pa sila. trying to take him down! Oop, Edward, moving forward. Naku, nakipaglaro sa Cyclone Eye. Edward! Nakipag-Hurricane Dance. It's Oh, Edward! Edward! Hinabol! Oh! Take down, Moba Zane. At may exit kagad ni Oh My Venus. Venus being the ever-caring queen for his teammate, ladies and gentlemen, sinalba niya yung pwesto ni Edward na napakalalim, pero that was a good knock-up kami from Victor. Ooh. Nauna na si Haji, pero Oheb doon, giving free range. Edward? Para talaga makahuli at makahabol din sa side ng BTK. Oh my Venus, hinahabol siya. Yan sa flicker. Edward, mag-aalisa na sila dito. And Wise, hindi niya makukuha yung kanyang purple buff. Good utilization ng Glooms para kay Zia, able to capitalize dun sa may territory. Choke point ng Blacklist International na pushback niya kay kagad si Haji, and Haji unable to use his reward manipulation properly dahil na rin dun sa mga knock-up and stun ng, ni Shark. And looking at the items here, Genius Wand plus another Divine Glaive para kay Haji. Pero nakikita ko dito yung item ni Oheba, 6-pack items na. Feather of Heaven, Calamity Reaper, Holy Crystal, Thunder Belt, at Divine Glaive. So yun yung main magic damage na binabato ng Blacklist International. Kaso ang hirap, nandun si Victor. Lagi niya nasisipat na i-stand din ni Shark. So kailangan talagang i-manage ng Blacklist International yung pwesto nila. Victor is playing out of his mind. Victor is doing great for his team. Kung si Moba Zane ang nakikita niyong may score dito na mataas in terms of kills, you cannot deny that Victor has been making the plays for his team. Oo, siya yung taga-setup talaga. Pati makikita mo yung, yung confidence ni Victor din dito, yung pagiging aggressive niya sa XP lane, na-a-apply niya dito sa Cho. And I think that's actually one of the reasons why kung bakit nag-good Castle Blast dito si Victor, para to get that additional damage in an AOE. So, kailangan mag-ingat ng Blacklist dito kay Victor talaga. Dapat meron silang mata. Masepat nila kung saan mapupunta dito si Victor. And Oheb, makukuha niya na yung purple buff. Will it make all the differences in the world for the side of Blacklist? Remember, ang pressure ay nasa side ng BTK. Moba Zane, nakita nila, and that is going to be Nako. a circling eagle. Pero ang layo nang napunta ni Moba Zane doon, kamuntikan siya doon. Sumabay sa Matilda Airlines. Gusto niyang sumabay dito kay Oh My Venus with the Wolf Pounds. Pero mukhang magkaka-reset. Blacklist International, kailangan nilang malaman kung nasaan si Victor. Si Edward, mukhang nakita naman niya na merong information kung nasaan si Cho, since Cho is also pushing at the top lane. Kaso ang next objective is the Lord. They need to play it safely. They need to execute their skills really well para ma-push back itong members ng BTK. Remember, the game number 3 ng Onyx PH versus BTK earlier this day, the same thing happened, pero they weathered that. Talagang pinakita nila na kayang ipanalo even with the comeback. And now, look at this. This is the fight. Deadly catch. Nahuli si Zia. Napakataas ng damage. Pero si Victor pumasok. Nasa maling liga, kaboy. Oy! Pero nandito na si Shark. Pumasok na rin. And look at this. Victor still alive. Moba Zane dito. Kalmot na kalmot. Kalkal na kalkal. Oh! Taking down the Lolita. Wow! 2-4-0 exchange para sa BTK. Bumabawi na nang bumabawi ang BTK dito, ladies and gentlemen. Zaman Force has been committed, pati yung real world manipulation. So may information na agad yung BTK na walang ultimates yung Blacklist. At mukhang nakikita natin dito si Moba Zane, mukhang kinukuha na rin yung Lord. Remember, that was a good try from the side of Blacklist International. If they caught out White Chicken doon sa may area na yon, they could have equalized the playing field. Oo. Kaso kasi, merong flicker pala to si White Chicken. Nakakatakas siya kaagad. Oo, nakakatakas. Meron eh. Naku po. Ang si Fried Chicken pa naman, kapag nakahanap siya ng pwesto, sobrang hirap abutin. It's either si Oheb yung aabot or mapasok ka agad ni Haji sa loob ng Ribbon Manipulation plus a Deadly Catch combo. Kaso si Fried Chicken naman kasi, alam naman natin to si Fried Chicken, ang hilig niyang, siya yung marksman na hero na mahilig tumingin sa position. Bago siya gumawa ng action, merong agad siyang preparation. Kaya ang hirap niya ring hulihin.
Si Mobile Zane din naman, ang taas na rin Tsaka kasi ng KDE. ang hirap kasi abutin ni Fried Chicken dito sa totoo lang eh. Oo. Yung Lolita, grabe kasi yung grabe yung zoning eh. Oo. Pati yung talaga, yung up bulwark niya. Oh, regular manipulation. Zia, naulit sa may gitna, Black Shoes Palace, pero Luminant Blast will hit 2. Naulit nila si Oheb and BTK. They saved themselves from being eliminated by winning game number 3. Wow, what a stellar performance sa side ng BTK. Respect para sa Respect, BTK. respect. Maganda talaga yung performance na yon. They're able to outplay Blacklist International from their own comfort draft. Malaking bigay ito. Malaking punch para sa puso ng mga Pinoy nakahanap. Hindi tayo makakita ng 3-0 ngayon, Butters. Oh, well, for Blacklist International, they should not be pressured over this. This is a win from BTK. Pero kasi ang kailangan mo alalahanin dito, remember that when something is about to lose or sabihin natin something is about to die, di ba? Na-corner. Na-corner na yung pangarap. Oh. Mamamatay na yung pangarap. Yung mga tao na mamamatay ng pangarap, usually talagang gumagawa yan ng mga last-ditch effort. Talagang nanlalaban yan, sumusuwag yan para mapigilan